At the wedding at Cana, before the first miracle was revealed, a quiet but powerful relationship was already at work. The relationship between a mother and her son. Mary knew Jesus not only as the Messiah, but as the son she had trusted from the very beginning. At the simple wedding, Mary noticed a need, believed in her son, and gave an instruction that still speaks to us today. Gawin ninyo ang anumang sabihin niya. In Cana, Mary did not perform the miracle, but as a mother, she made space for it to happen. Her quiet faith came first, even before the water turned to wine. As the mother of Jesus, she leads us not to herself, but always to her son, teaching us to listen, to trust, and to obey. Ngayong gabi, ang kwento ni Jesus at ng kanyang inang si Maria. Dito lang sa Babae Naman. Sa sakit at pananampalataya, nanatili akong ina ng tagapagligtas. Mapagpalang gabi sa mga taga-subaybay ng ating programang Babae Naman sa Bagong Tipan. Paano natin maipakikita ang lakas at kahinaan ng isang babae tulad ni Maria, ina ni Jesus, sa isang episode lamang? Naipalabas na natin si Maria bilang isang batang babae na napiling magdala sa kanyang sinapupunan si Jesus, Diyos na nagkatawang tao. Sino naman si Maria bilang isang ina? Ngayong gabi, sisikapin nating suriin si Maria mula sa kanyang emosyonal na katatagan at moral na paninindigan bilang ina ni Jesus batay sa 6 na pangyayari sa buhay nilang mag-ina. Mula sa kanyang awit na kilala natin bilang Magnificat hanggang sa kapanganakan ni Jesus, tiyak na patuloy na nadama ni Maria ang matinding kagalakan, subalit hindi nanatili ang kagalakan sa kanyang puso dahil sa mga pangyayari sa buhay niya at ang anak niyang si Jesus. Isa sa hindi ko makakalimutang pangyayari sa kapanganakan ni Jesus ay mula sa Ebanghelyo ni Lucas. Sinalaysay ni Lucas kung paano nagpakita sa mga pastol ang isang anghel upang ihatid ang magandang balita tungkol sa pagsilang ni Jesus. Ang Kristo, Panginoon, na matatagpuan nilang nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Isinalaysay ng mga apostol kina Jose at Maria kung paano nagpakita sa kanila ang isang anghel ng Panginoon at pagkatapos sa isang malaking hukbo ng mga anghel mula sa langit ang nagpakita kasama ng anghel na umaawit ng papuri sa Diyos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaas-asan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Si Lucas, mga kapatid, ang nagpahayag tungkol sa naging reaksyon ni Maria sa Lucas Kabanatang 2, talatang 18 hanggang 19. Sinabi niya, namangha ang lahat ng nakarinig sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito
at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Paano natin uunawain ang pahayag ni Lucas? Itinago ni Maria sa kanyang puso, you treasured up, at pinagbulay-bulayan, she pondered ang mga pangyayari ng kapanganakan ni Jesus. Pinapakita nito ang kanyang matinding pag-iisip at pagninilay-nilay sa kahalagahan ng kanyang anak. Ang kanyang itinatagong kaalaman tungkol sa kanyang anak ay kaalamang binabahagi na ng Diyos sa ibang tao. Ang pansariling pagpapahalaga niya sa banal na mensaheng natanggap niya sa anghel ay mensaheng ipinapaalam na hindi sa mga mayayaman at makapangyarihan, kundi sa mga abang tulad niya. Ang pangalawang pangyayari ay naganap nang si Maria at Jose ay nagtungo sa templo sa Jerusalem upang tuparin ang seremonya ng paglilinis at iharap ang sanggol na si Jesus sa Panginoon. Doon sa templo, nakita nila si Simeon, isang saserdote, at si Ana, isang babaeng propeta. Nagpahayag ng propesiya tungkol kay Jesus, si Simeon, nang makilala niya ito bilang sanggol sa templo. Sinabi niya na si Jesus ay magiging sanhi ng pagkabuhal at muling pagkabuhay ng marami sa Israel. Na si Jesus ay isang tanda na sasalungatin at isang tabak na tutusok din sa iyong kalooban. At ito yung kalooban ni Maria. Sa kanyang propesiya, natiyak ni Maria ang gagampanan ni Jesus para sa kanilang bayang Israel. Si Jesus ang magiging pag-asa ng Israel. Subalit dahil sa karagdagang pahayag ni Simeon, bumungad sa kaisipan ni Maria na kasama ang mga hentil na makikinabang sa gagampanan ni Jesus. Siya ay magiging liwanag sa mga hentil. Ngunit si Maria ay makakaranas ng matinding sakit dahil sa paghihirap ng kanyang anak. Ano sa palagay natin ang naramdaman ni Maria nang marinig niya ito? Maari sinaknot siya ng pangamba sa sasapitin ng kanyang anak. Napanatag muli si Maria sa pagkakakilanlan ng propetisang si Ana sa kanyang anak na sanggol na si Jesus bilang Mesiyas o tagapagligtas na pinakahihintay ng mga tao para sa kaligtasan at katubusan ng Jerusalem. Sa nangyari sa templo, natanto na ni Maria na hindi tago sa isang pinuno ng relihiyon tulad ni Simeon at sa isang propetisa tulad na si Ana ang pagkakakilanlan kay Jesus at misyong kanyang gagampanan sa Israel at sa mga hentil. Nabuo ang kanyang pananampalataya sa Diyos, ngunit namumuo na din ang kaba sa sasapitin ng kanyang anak. Ang ikatlong pangyayari ay naganap muli sa templo nang si Jesus ay 12 taong gulang. Siya ay dinala sa templo noong pista ng Paskwa ni Jose at Maria. Naranasan nila Maria at Jose ang matinding paghihirap ng kalooban at pagkabalisa nang makapagtanto nilang nawawala si Jesus habang pabalik sila mula sa Jerusalem pagkatapos ng pista ng Paskwa. Pagkatapos ng 3 araw na paghahanap sa kanya, natagpuan nila si Jesus sa mga bulwagan ng templo na nakikipag-usap sa mga guro doon. Ayon sa Ebanghelyo ni Lucas, namangha ang mag-asawa nang siya'y makita. Subalit si Maria ang nagsalita kay Jesus, "Anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Lubha ang aming pag-aalala ng inyong ama sa paghahanap sa iyo." Bakit nasabi ni Maria ito? Gayon alam niya ang gagampanan ni Jesus sa buhay. Hindi may aalis sa kanya bilang ina ang mag-alala at pagsabihan ng anak
Kinailangan niyang mapaalalahanan din na higit pa sa pagiging anak niya, ang magiging tungkulin ni Jesus. Ang pang-apat na pangyayari ay naganap sa isang kasalan sa Cana. Napansin ni Maria ang problema ng pagkaubos ng alak. Ninais niyang iligtas ang mga host nila mula sa kahihiyan. Naniwala siyang may magagawa ang kanyang anak para malutasan ang problema. Inutusan niya ang mga alipin na sundin ang mga utos ni Jesus. Sa kabila ng unang tugon ni Jesus tungkol sa hindi pa dumarating ang kanyang oras, nagtiwala si Maria. Nagagawa si Jesus ng paraan para makatulong. Naganap sa Cana ang unang pampublikong himala ni Jesus na hudyat ng pagsisimula ng kanyang ministeryo at pagdating ng isang bagong tipan. Pinamalas ni Maria dito ang kanyang pamamagitan at pagmamalasakit sa kapwa. Siya ang naging instrumento sa pag-aakay ng mga tao kay Jesus. Ang kanyang huling utos sa mga lingkod ay isang pangunahing mensahe para sa lahat ng tao na sumunod sa mga turo ni Jesus. Mahalaga ang kanyang tagubilin sa mga alipin. Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Ang panlimang pangyayari sa buhay na mag-inang Maria at Jesus ay salaysay sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanatang 3, talatang 31 hanggang 35. Naging sobrang abala si Jesus nung araw na yon. Nagpagaling siya ng lalaking paralisadong isang kamay. Pinagaling din niyang napakaraming taong dumudumog sa kanya kasama na ang mga inaalihan ng masasamang espiritu. Namili siya ng 12 apostol. At sa halip na makapagpahinga nang siya'y umuwi, napakaraming taong nangangailangan pa din ng kanyang tulong at pagpapagaling. Kaya hindi na siya at ang kanyang mga apostol nagkaroon ng pagkakataong kumain pa. Sinabi sa ika-21 talata ng pangatlong kabanata ng Marcos na nang mabalitaan iyon ng kanyang mga kamag-anak, pumunta sila roon upang kunin siya dahil maraming nagsasabi na siya'y nasisiraan ng bait. Ang ideya na inakala ni Maria na si Jesus ay nasisiraan ng bait ay nagmula sa talatang ito ng Ebanghelyo ni Marcos. Ito'y bukas sa interpretasyon. Hindi malinaw kung ang pamilya ni Jesus ang nagsabi na siya ay naloloko. Kasama ba si Maria sa tinutukoy na pamilya o ito ay tumutukoy sa mga tao, sa mga kapatid o mga kaibigan nila? Sa mga nabanggit ko ng mga nakaraang pangyayari sa pagitan ng mag-inang Maria at Jesus, walang tanda na inisip ni Maria na si Jesus ay naloloko na. Pasimula sa kapanganakan ni Jesus, nilarawan si Maria na nag-aalala sa kanya. Ang mga kaganapan sa ministeryo ni Jesus sa Marcos Kabanatang 3 ay nagdulot ng matinding pag-alala kay Maria. Ang kaguluhan sa paligid ng ministeryo ni Jesus ang nagbunsod ng paniniwala ni Maria na nasa panganib ang kanyang pisikal at mental na kalagayan. Tumayo si Maria at kanyang iba pang mga anak sa labas ng bahay at nagpadala ng sugo upang tawagin si Jesus at alisin siya sa ganoong paligid. Ang tugon ni Jesus nang sabihin siya'y nasa labas, ang kanyang ina at mga kapatid ay magtanong, "Sino ang aking ina at aking mga kapatid?" Pagkatapos ay kinawayan niya ang kanyang mga disipulo na nakaupo sa paligid niya at idineklara na ang mga gumaganap sa kalooban ng Diyos ang kanyang tunay na pamilya. Tinatampok ng naturang teksto ang tensyon sa pagitan ng pisikal na ugnayan ng pamilya
at ang espiritual na pamilya na nabuo sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bagamat si Maria ay madalas na inilalarawan sa ibang ebanghelyo bilang isang mananampalataya, sa partikular na sandaling ito sa salaysay ni Marcos ay nagpapahiwatig ng pansamantala niyang hindi pagkakaintindi sa banal na misyon ni Jesus ng kanyang makalupang pamilya. Sa pag-aalala ni Maria sa kapanganan ni Jesus, nakakalimutan niyang may higit na mahalagang misyon siyang dapat gampanan. Ang huling pangyayari na ating tatalakayin sa pagitan ng mag-inang Maria at Jesus ay sinalaysay sa atin sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 11, talatang 25, at ito ang nakasaad dito. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, pinatira na ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Ito na ang napakalungkot na tagpo sa buhay na mag-inang Maria at Jesus. Pinapakita sa atin na kasama ni Jesus ang kanyang ina hanggang sa kanyang pagkapako sa krus. Maaari lang nating isipin ang sakit nararamdaman ni Maria nang makita niya si Jesus sa krus. Lahat ng inihula tungkol sa kanyang sakit at pagdurusa dahil sa kanyang anak ay nangyayari na sa kanyang harapan. Nakita din natin sa huling sandali ng buhay ni Jesus na hindi niya pinabayaan ang kanyang ina. Inihabilin niya si Maria sa isa niyang pinagkakatiwalaang alagad. Ang relasyon ni Maria at Jesus ay nagpapaalala sa dynamics o dinamika ng relasyon ng isang ina at anak na sumasalamin sa universal na karanasan ng pagiging magulang at pagiging anak. Maraming aspeto ng kanilang ugnayan ang nagpapakita nito, ang pag-aaruga at pagprotekta. Tulad ng bawat ina, inalagaan ni Maria si Jesus mula pagkasanggol. Pinotektahan laban sa panganib, tulad tumakas sila patungang Ehipto at sinigurong lumaki siyang ligtas at maayos. Tungkol sa pagtuturo at paghuhubog, si Maria kasama ni Jose ang nagbigay ng unang edukasyon kay Jesus sa pananampalataya at tradisyong Hudyo na humubog sa kanyang pagkatao at misyon. Pagmamalasakit at presensya. Si Maria ay mapagmasid at nag-aalala tulad ng nawala si Jesus sa templo sa Jerusalem na nagpakita ng normal na pag-aalala ng isang ina. Suporta at pananampalataya. Sa kanyang ministeryo, patuloy na sinuportahan ni Maria si Jesus. Ang kanyang presensya sa kasalan sa Cana at higit sa lahat sa paanan ng krus ay nagpapakita ng walang katapusang pagsuporta ng isang ina sa mabuti at masamang panahon. Ang kakaiban lamang ay taglay ng relasyong ito ang isang banal na dimensyon kung saan ang ina ay nag-aalaga sa kanyang anak na siya ring kanyang tagapagligtas. Ngunit sa ikaibuturan, ang kanilang ugnayan ay nananatiling isang perpektong halimbawa ng pagmamahalan, pag-aaruga at sakripisyo sa pagitan ng isang ina at anak. Ano ang mahalagang kontribusyon ni Maria sa ating mga babae ngayon? Hinamon niya ang pamantayang patriarkal noong panahon niya. Ang kanyang prominenteng papel sa buhay ni Jesus sa mismong simula ng ministeryo ni Jesus ay sumasalungat sa ideya na tanging mga lalaki lamang ang maaaring maging ritual na dalisay o magkaroon ng mahalagang tungkulin sa komunidad ng pananampalataya.
Siya ay isang sentral na figura sa buhay at ministeryo ni Jesus. Hindi isang nasa paligid lamang o walang gaanong saysay. Minamahal ni Maria si Jesus at inihanda niya ito sa pagtanggi ng mundo sa kanya, sa rejection ng mundo kay Jesus. Higit pa siya sa isang ina sapagkat siya ang ahensya ng Diyos sa pag-aalaga kay Jesus. Ginamit siya ng Diyos bilang kasangkapan o kinatawan upang maisakatuparan ang kanyang plano. Ipinagkatiwala sa kanya ang napakahalagang tungkulin ng pagpapalaki at pagninilay sa anak ng Diyos. Ang tungkulin ay matagumpay niyang naisagawa ng higit pa sa hinihingi sa kanya ng Diyos. Ito mga kapatid ko, ngayong gabi, ang naging buhay ni Maria bilang isang ina ng kanyang tagapagligtas na si Jesus. Tayo manalangin. Dakilang Panginoong Diyos, maraming salamat Panginoon sa buhay ni Maria na isang magandang halimbawa sa mga inang karamihan sa amin. Alam namin Panginoon ang sakit, pag-aalala na pinagdaanan niya, lalo na nung nakita niya ang paghihirap ng kanyang anak na Jesus upang maisakatuparan lamang ang kanyang misyon sa lupa. Dama namin Panginoon ang kanyang pag-agam-agam kung dapat bang ituloy ng kanyang anak ang kanyang misyon. Alam namin, Panginoon, kung papaano naguluhan ang kanyang kaisipan, kung ano ang dapat niyang gawin, ihihinto ba niya o siya pa mismo ang hihikayat sa kanyang anak na ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Tulad ng mga ina ngayon, sa panahon namin ngayon, Panginoon, nakikita namin ang hamon na pinagdadaanan ng aming mga anak. Tulungan mo kami, Panginoon, magkaroon ng kaalaman, ng inspirasyon, kung ano dapat naming gawin. At sa halip, Panginoon, na isipin lang namin ang aming personal na naisin para sa aming pamilya, ay maisip namin kung ano ba talaga ang plano mo sa buhay ng aming mga anak. Naway, Panginoon, na mailagay namin sa tamang daan ang aming mga anak upang masunod nila o maisakatuparan nila ang mga plano mo sa kanilang buhay. Patawarin mo kami, Panginoon, kung nagkulang kami sa aming paggabay sa kanila. Subalit alam namin, Panginoon, na higit kang mas makapangyarihan sa amin at ikaw, Panginoon, ang kayang magpatuwid sa mga daan o mga likulikong daan ng mga anak namin na naliligaw ngayon ng landas. Maraming salamat muli sa buhay ng mga ina, ng aming mga ina at mga ina pa ngayon sa aming kapaligiran. Sa iyong papurit pasasalamat namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Abangan natin ang ating susunod na portion kung saan magkakaroon tayo ng isang prayer gathering. Dear women, our voice matters. We will speak, sing and shout. Jesus calls all of us, and we answer His call. We are women, our voice matters. We will speak, sing and shout. Jesus calls all of us to lead. Our voice matters, we will speak, sing and shout. Jesus calls all of us, and we answer His call. We are women, our voice matters, we will speak, sing and shout. Jesus calls all of us to lead. Our voice matters, we will speak, sing and shout. Jesus calls all of us, and we answer His call. We are women, our voice matters, we will speak, sing
church announcements and bulletins. Anniversaries. Anniversary greetings on January 18 to Serafin and Trisi Tamayo, and on the 20th to Benopatri Bombit and Abigail Gay Canlas. May the Lord continue to guide your journey together, strengthen your bond, and bless you with many more beautiful memories. Your love is an inspiration to everyone around you. Happy anniversary po! Birthdays. Happy birthday on January 18 to the lovely Susan Balad. Born on January 19, we celebrate Pastor Samuel John Earl Canlas, proud lolo of 5 and San Mayor's man of mission. Happy birthday, Pastor Kuya Earl. We continue to pray for your planting seeds of faith in the North Caloocan District and beyond. On January 20, we give a special shout out to Winnie de Guzman Harris, the ever-supportive wife of Tom and loving mom of Ina. Happy birthday, Winnie! May God bless you with good health, joy, and strength as you face another year of challenges. Remember, your San Mayor family is always here for you. Looking ahead to January 24, we celebrate 3 more wonderful birthdays. Ate Maureen Bolos, former San Mayor Treasurer, wife to Jesus, and proud mom of 3. Josa May Tandayu, second eldest granddaughter of Atenet Tandayu. And Athena Gabriel Cerillo, the cute as a button daughter of Gwen. May each of you use your light to shine on others and draw them closer to Christ. Happy birthday po to all of you. Flower altar donors. The flowers on the altar today are in celebration of the wedding anniversaries of 2 Canlas couples who first met in San Mayor, California-based Bombit and Gay, and Kuya Ned and Ate J. Celebrate your memories, blessings, and Thanksgiving by becoming a flower altar donor. Messages via Facebook or contact Ate J or Ate Dayan and schedule your flowers for the Lord now. Dates to remember this anniversary month. January 25, Anniversary Sunday. San Mayor UMC, faithful stewards for 104 years, leading courageously. Speaker, Bishop Rubinel M. Estrella. Liturgist, Teresita Fortunato. We also celebrate everybody's birthday. January 25, Anniversary Fun Night with the theme 70s Pinoy Night, Musika, Kultura at Pananampalataya. January 31, Reuse, Share, Care, San Mayor Bazaar Sale, whole day for the benefit of the task scholars. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, salip ito'y napalitan na ng bago. Ito ang napag-aralan sa pangalawang Tuesday Prayer and Bible Study Session ng taon, kung saan tinuro ni Pastor Tess na ang pagtingin natin sa bawat tao ay hindi batay sa sukatan ng tao, at kapag nakapag-isa na tayo kay Kristo, tayo ay isang bagong nilalang na, at dapat iwanan natin ang dating sarili, at tayo ngayon ay ibinilang na bilang isang kaibigan at hindi na isang kaaway. Learn more about the Bible and have a deeper relationship with the Lord. Salina at mangumbida pa kayo sa weekly Bible study tuwing alas 6 ng gabi, Martes, sa San Mayor Multipurpose Building. Libreng agahan sa simbahan, dito lang sa San Mayor United Methodist Church. Kakaibang libreng agahan at pagsamba sa simbahan ang isinagawa sa San Mayor United Methodist Church noong January 10 bilang bahagi ng pagdiriwang ng 104th anniversary. Nagkaroon ng opening song care of Ate Jenny Madukdok kasama ang mga kabataan
at opening prayer and welcome remarks care of Ate Chay Jacinto. Nagkaroon din ng Bible verse reading si agahan recipient Ate Christy Tabernilla. Ang hamon ni Reverend Pastor Marites Cruz para sa taong 2026 sa kanyang mensahe ay nasahin sana ng bawat mananampalataya na makita si Kristo sa kanilang buhay at pagkatao. After ng mini-service, ibinanalangin ni Pastor Tess ang mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. At para kompletuhin ang agahan, sama-samang umawit at umindak sa agahan anthem ang mga recipients. Kasama ang birthday celebrant na si Ate Jenny Madokdok, mga kabataan, WSCS President Lolit Sinense at ang kanyang Middle East-based son-in-law na si Ferdy Cabanilla. Dahil espesyal ang isinagawang libreng agahan, isang masarap na almusal ang ipinamigay sa mga dumalo ng mini worship service. Bukod pa ito sa lugaw, pandesal, itlog, otap at taho na inihanda ng mga volunteers madaling araw pa lang. Namigay din ang San Mayor ng pre-loved clothes sa mga recipients. Samantala, nag-donate muli ng pre-loved clothes para sa kanilang kapwa recipients si Kuya Herminio Santiago at Ramil Fiolino. Si Ate Christy Tabernilla naman ay nagbigay ng cash donation para sa agahan. Ang mga agahan kids ay nasa multi-purpose hall at busy sa pagkukulay, pagbabasa ng Bible stories at pagkanta sa ilalim ng supervision ni Ate Dayan Hake, mga kabataan at mga task scholars. Streamed online every other Saturday, ang libreng agahan sa simbahan ay pinangungunahan ni Pastor Tess, Ate Dayan, Outreach Ministry Chair Dr. Jaime Mendoza, Witness Committees Dr. Clarito Perez at Cynthia Jacinto. Spread God's love with us. Be an agahan volunteer and reach out to others joyfully. Ang susunod na libreng agahan ay sa January 24. Maraming salamat po sa ating mga generous donors. Lito and Estrella Chin, Christy Tabernilla, Rogelio Vicente, Tess Fortunato, Geneva Takasawa, Girly and Anthony Laigo, Nerissa and Roberto David, our ever-faithful Good Samaritans. God bless at maraming salamat po. But wait, there's more! Napuno ng tuwa, saya, halakhak at mga nakakaaliw na palaro ang nakalipas na post-Christmas party para sa mga volunteers na isinagawa ng Outreach Ministry sa pangunguna ni Chair Dr. Jaime Mendoza. Parang mga batang naglaro ang mga volunteers ng mga games na Garter Dance, Do Not Touch the Color, WSCS, UMM, MYF, MYF, and Mixed Editions, and Blindfolded March in the Box. Win or lose, ang lahat ng mga nag-participate ay nakatanggap ng prizes mula sa mga Game Masters na sina Ate Marcia Lu Garcia at Ate Yolanda Herrera. Nagkaroon din ng Hila Mo, Premium Mo portion para sa lahat ng volunteers. Bukod pa ito sa raffle items na tinanggap ng bawat volunteer as tokens of appreciation, courtesy of Outreach Ministry's faithful donors na sina Ate Nerissa and Kuya Roberto David. Naging highlight ng post-Christmas party ang Kris Kringle Viral Edition kung saan buong sayang nag-agawan ang mga volunteers sa exchange gift na inihanda ng bawat isa para sa lahat. Natapos ang fellowship ng mga volunteers sa isang simpleng late lunch
at magsalo-salo sa hamon serrano na ibinigay ni Dr. Mendoza at ng kanyang may bahay na si Ate Rosiana Mendoza, ang ating council chair. The Lord loves a cheerful giver. Give from the heart and help support San Mayor's different programs and activities. You can send your tithes, offerings, pledges, and thanksgiving through the following ways. Bring them to church. Through bank deposit via San Mayor's China Bank account number 113-133-4181, under the name San Mayor United Methodist Church. As part of our upcoming anniversary celebration with the theme Faithful Stewards of 104 Years, we're excited to introduce our new faith wall. We invite everyone to submit your solo picture, which will be used for our anniversary commemoration and will be featured on the faith wall. For the photo specs, please make sure your picture is at least 3,000 by 3,000 pixels, square or 1:1 aspect ratio, in JPEG or PNG format, with a file size of around 3 to 10 MB. If you don't have a solo photo yet, no worries! You may have your picture taken after the service by Kuya Jerry, Adi, or Russell, and they can help make sure your photo meets the requirements. Let's all be part of this meaningful project as we honor God's faithfulness and our journey as faithful stewards of 104 years. Thank you, and we look forward to seeing your photos. The Reuse, Share, Care Bazaar has been rescheduled from January 17 to January 31, 2026. Saturday pa rin po. This adjustment gives everyone more time to sort, declutter, and donate at least 5 items that you no longer use but are still in good condition. Baka rin naman may mga gifts kayo na hindi swak sa inyo but could still be useful and meaningful to others. The Reuse, Share, Care Bazaar is all about giving usable items a second life, reducing waste, sharing blessings, supporting church activities, caring for God's creation through sustainability. Here are the items you may bring: clothes, shoes, bags, books, toys, school supplies, accessories, small household items, small appliances that are still working. Please avoid broken, unsafe items or very worn-out clothing. For those who wish to sell, welcome na welcome po kayo. Food items and other goods are also encouraged. A portion of the proceeds will go to the church or scholarship committee to support our task scholars and church programs. Please bring your items to church. For details, you may contact Scholarship Chair Ate Tess Fortunato or Jasmine Dano. Maraming salamat po, and we look forward to sharing, caring, and giving together. Remember, January 31 na po ang Reuse, Share, and Care Bazaar. See you there! Bishop Rodel M. Macdal of the Baguio Episcopal area graced the second Sunday of San Mayor's 104th Anniversary Month celebration last January 11. Rogelio Vicente, Carl Lopez, Sabrina Ortal, and Shai Moseros brought in the altar elements while the choir followed them to open the service. Lady Jane Tanday was the liturgist, while Reverend Dr. Marites Cruz led the congregation in renewing their baptismal vows on what was also Baptism of the Lord Sunday. Ponpon welcomed home his brothers and sisters as members of the congregation brought their offerings and ponpons to the altar. Speaking on the theme San Mayor UMC Faithful Stewards for 104 Years, Bishop Akdal zoomed in on the topic of equipping God's people and encouraged the congregation to remain faithful to their calling and to continue serving the community with love and commitment.
In the midst of our joyful celebration, dear Lord, we look up to Thee, the author and perfecter of our faith. We look up to You, O Christ, the cornerstone and the foundation of this beautiful, vital congregation. We thank You, dear Lord, for gathering Your children together, both here in this beautiful sanctuary and those who are connected virtually, to give You praise, to thank You, Lord, for what has been in the past. In our celebration, we look back with gratitude. At kami nagpapasalamat, Panginoon, dahil 104 na taon sa magitan ng mga pillars, ng mga founding members ng St. Mayor, itinatag Mo, Panginoong Hesukristo, ang iglesyang ito. We thank You for all the pastors and the deaconesses who serve joyfully and faithfully and fruitfully. We thank You, Lord, for every council, chairperson, and lay leader. We thank You, O Lord, because You empowered these Your children to cross over from the old to the new. And we thank You that indeed You are the cornerstone of our faith. Look upon Your people at this time, O Lord. I stand on the gap to lift the whole St. Mayor UMC family. Salamat dahil sa kanilang mga puso, kinikilala nila na sa Iyo nanggaling ang lahat ng bagay. And we say and we sing, praise be to You, O Lord, for all creation. We are here to thank You, Lord, acknowledging that every blessing, all things come from You. At salamat din dahil pinaalala Mo sa amin na dapat kami maging tapat na mga katiwala Mo, Panginoon. As we look at the earth, as we look at Your creation, the trees, the valleys, as we look and think of the springs, O Lord, salamat dahil ang lahat ng ito'y nagmula sa Iyo. And Lord, nagpapasalamat ako dahil damang-dama ko ang pagkakatiwala ng Iyong mga anak. Faithful through all these years, even in the midst of the many challenges in the past, crossroads in our journeys, O Lord, challenges and trials. Narito ang Iyong mga anak. I pray for them right now. Pagpalain Mo ang aming butihing admin pastor, Dr. Tess, and her family, her husband, their children and grandchildren. I pray for them, Lord. I pray that You will continue to use her mightily in this congregation. I continue to pray for deaconess, Lord. Bless her. I pray that You continue to bless the council, Lord, led by our chairperson, Mama Roseanne, O God, and our lay leader, Ma'am Jay. I pray that You will bless them. May they continue to lead courageously. At salamat sa Inyong lingkod, Pastor Earl, Panginoon, and all others who teach the Word, Your Word, the Bible. Lord, salamat. Because of these, O God, they continue to mature in faith, grow in wisdom. At salamat dahil You give to them, each of them, Lord, lavishly, ang karunungan na ito na nagmumula sa Iyo. May we continue to have fear in You, Lord, because we believe that the fear in You is the beginning of wisdom. Pagpalaan Niyo yung mga naka-connect sa amin virtually, mga nasa tahanan, mga nasa abroad, nasa probinsya, I lift them up unto You. Lord, again I say, thank You for St. Mayor UMC's faithful and fruitful stewardship. Thank You, dear Lord. I lift unto You those who are sick. Kung sino man ang may karamdaman, kilala Niyo po sila, Panginoong Diyos. We continue to pray that You will lay Your hands, holy, blessed, healing hands upon each of us. Those who are sick, by Your stripes and wounds at the cross, our sicknesses shall be healed. I continue to pray for those who have needs, O God. Yung mga nabe-bless sa kanilang mga feeding programs.
yung mga taga-Bagumbong, yung taga rito, Panginoon, we pray for the lost, the least, the last, and the lonely. Salamat sa inyo. All this we ask, Lord. At kung meron pa mang mga tahimik na panalangin, I lift them up unto your throne of grace. Dinggin mo ang tahimik na panalangin ng iyong mga anak. The United Methodist Men and the United Methodist Women and the young adults, Lord. The UMYFers, the youth, the children, and members of our families here and abroad, including my own children. Lord, I pray that you will bless our farms, our finances, our families, and our friends, but most of all, our faith in you. All this we ask. Again, thanking you for 104 years. We look forward and beyond with faith and expectation. Open the floodgates of your heavens at ibuhos mo ang maraming pagpapala sa amin, lalong higit ang karunungan, and may we will grow continually in maturity, grow in faith.